Naku mga kababayan, pumalag pala ang Senado sa gustong mangyari ng Ombudsman na ibigay itong CCTV footage ng Senado. Naku, yari. Baka ayaw ng Senado na ipakita itong CCTV dahil baka manipulahin ho ito ng ilang mga kasangga ni Bongbong Marcos Jr. At gusto ng Senado ay itong talagang authorized lang na mag-imbestiga ang makakuha ng lahat ng footages ng CCTV. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin dito ang paliwanag ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. CCTV footage ayaw umanong ibigay kay Boying. Mas lalo pang umiinit ang kontrobersya sa Senado matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na umano'y tumanggi ang Senado na tumanggap ng subpoena para sa hinihinging CCTV footage at iba pang records kaugnay ng tensyon at insidente ng warning shot noong Mayo 13. Sa ulat na inilabas, sinabi umano ni Rimulya na nais ng ombudsman na makuha ang security camera footage mula sa Senate Complex bilang bahagi ng investigasyon sa naging standoff sa pagitan ng Senate Security at mga operatiba ng National Bureau of Investigation. So medyo magtataka na ho tayo dito mga kababayan kung sakaling hindi nakukuha pa ng PNP yung full CCTV footages tapos na ibigay agad sa ombudsman o dito kay Rimulya, ay panigurado meron ng mawawalang mga footages mga kababayan para maibaliktad itong pangyayari sa Senado. Ngunit tumanggi umano ang mga kinauukulan sa Senado. Iginit din ni Rimulya na considered served na kahit hindi natanggap ang kanilang subpoena. Matatandaan ang umani ng atensyon online ang social media post ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Bato de la Rosa, matapos niyang questionin ang kapangyarihan umano ng ombudsman laban sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Sa kanyang post, diretsahan niyang tinanong, "Can the ombudsman preventively suspend the chief of OSA?" With utmost due respect, no. Ayun naman pala, hindi naman pala pwede. Bakit sinuspindi ho ito ng 6 na buwan? Lagi rin si Torion ng legal analysis na nagsasabing ang Senate Sergeant at Arms ay hindi lamang ordinaryong executive official, kundi isang opisyal na direktang nilikha at pinananatili umano ng Senado alinsunod sa constitutional authority nito upang pangasiwaan ang internal affairs at seguridad ng kapulungan. Matatandaan ang naging sentro ng usapin si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplaska matapos siyang magpaputok ng warning shot habang may mga armadong individual umano sa GSS compound na konektado sa Senate offices. So ang gusto pala nila ay talagang makapasok muna ang NBI para doon talaga magbabakbakan, no? Iba talaga, iba ang galawan ho ng gobyerno ho natin ngayon. Una nang ipinaliwanag ni Aplaska na bahagi lamang umano ito ng kanilang standard security protocol matapos nilang makakita ng mga armadong tao na wala na umanang coordination sa Senate security. So tama lang yun mga kababayan. Tama lang ang ginawa ng Senate sa Sergeant at Arms. Normal naman sa procedure namin ito challenge dahil hindi pa namin kilala yung mga armado dahil wala silang koordinasyon. Tama. Yan ang paliwanag ni Aplaska.
Katulad niyan, merong ho kayong, may tahanan ho kayo, merong umaaligid ho sa inyong bahay. Although na hindi man siya sakop ng, lote ho ninyo, pero nakita niyong armado. So, ano ang gagawin niyo? Siyempre, magwa-warning siya at magpapaalala doon sa mga tao na yun na huwag papasok. Ito yung ginawa ni Sergeant, Aplasca, 'no? Samantala, iginit naman noon ng NBI na legal at lehitimo umano ang kanilang presensya sa lugar dahil may kahilingan mula sa GSA's management Oh. upang i-secure ang compound. Sa ngayon, wala pang opisyal na paliwanag ang Senado. Kaugnay sa napaulat na pagtanggi umano nitong tumanggap ng subpoena para sa nasabing CCTV footage. Kung nagkaroon lamang mga kababayan ng coordination itong NBI dito sa Senado o Senate Sergeant at Arms, o magkakaroon ho kami dito ng drilling, isi-secure ho natin para hindi makadaan dito si Senator Bato kung tatakas man ito, no? Di sana ay naiwasan ho itong palitan ng putok dyan sa bahagi ng Senado at GSIS. Ayan. So, ano talaga, umiinit ang labanan o bangayan. Sana totoo o yung opinion ni Attorney Torion na walang kapangyarihan ang ombudsman sa pagsuspende sa Sergeant at Arms ng Senado. Sana totoo. Kung talagang lahat yan violation at sabi ni Atty. Topacio, mga kababayan, sige lang Boyeng, magsalita ka dahil iipunin lahat ng mga pinagsasabi mo para sa iyong impeachment soon. Baka hahantong ito ng di naman kaya constitutional crisis. Nakakaya na po ang nangyayari sa Pilipinas. Yes, Kasi yung totoo yan. putukan sa Senado noong March 13 ng gabi, laman ng international news. Yes, totoo yun, no? Nasundan ng pagtakas ni Bato. Nako. So it's a developing story. Dirin mo, isang sitting senator, inisyuhan ng warrant of arrest. Hindi na aresto dahil abtik, mahina ang mga NBA agents. Hindi ho sila mga kabayan, hindi sila nag-training mga abogado ba naman ito, hindi naman ito sa mga training talagang talo ho sila nitong scout ranger na si Senator Bato. Mamaya, nagtangkang lusubin mga puwersa ng gobyerno, nagtangkang lusubin ang Senado, kaya lang, nagkaputukan. So, naging war zone ang Philippine Senate. Na bagay na yung kaibigan ko sa US, nagtatanong ano nang nangyari sa Senado. Hindi ko alam, nagkaputukan na pala. Kasi gabi yung nangyari, nakatulog ako. Nauna pa siyang nakaalam na nagkakaputukan na sa Senado. After that, tumakas na o nakatakas na si Bato. Actually mga kababayan, no, hindi sana ito si Senator Bato tatakas kung hindi nagkaroon ng ganitong insidente. Kasi nga itong Senate Sergeant at Arms, pinangako ni Senate President Cayetano na protektado si Senator Bato sa Senado. So hindi ito tatakas si Senator Bato kung hindi nagkaroon ng ganitong tension sa Senado. Papasukin ba naman, no? Nagkabarila na. Gusto lang makuha si Senator Bato. Ibig sabihin, talagang mamatay o may buhay man, may madamay man, talagang kukunin nila si Senator Bato. Kaya naisipan ni Senator Bato ay talagang hindi ako safe dito. Hindi magiging tahimik ang Senado. Ang grabe. So, continuing story na sinuspende ang Sergeant at Arms ng Senado, tapos ngayon ayaw namang ibigay ang CCTV footage. So, anong Yun. kalalabasan nito? Itago. Constitutional crisis? I don't know. So, those are
itago yung CCTV ay hindi pala siya totally itago mga kababayan. Ibigay doon sa talagang authority, huwag kay Boying Rimulya na alam naman ho natin na matindi ho ang ginagawa nilang taktika para lamang mapabagsak ang kalaban sa politika. Ito ngayon, sa analysis ni Attorney Guanzon sa lahat ng pangyayari sa Senado for this week from Monday up to now, ang kinatatakutan ng mga ibang senador dyan ay yung pagbabalik ni Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ayan ang talagang hinihintay ho natin. Dahil ipapatawag niya na ang mga Brave 18 Marines Ayun no? at iba pang mga testigo na dapat tawagin na hindi naman tinatawag ng dating chairman at ito mabubulgar na ang mga pangalan. So, posible yan ang dahilan kung bakit takot na takot itong mga politikong ito. Yan ho ang talagang kinakatakutan nila. Yung investigasyon, isa ho yan sa pinakamatindi bukod ho dito sa impeachment. Numero 1, number 1 talaga dyan yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang pilit na pinagtatakpan o itinatago. Kaya hindi tinawag yung mga testigo na yan. Kaya dito ngayon ang sentro. Yan ang gusto nilang pigilan. Yung pag-resume ng Blue Ribbon Committee hearings. So, sana, ako darasal ako na sana mapanatili yung majority ng Senado, yung Brave 13, sana they will remain solid, walang aalis sa kanila, Sana. walang mangingibang kampo, at I'm sure kung solid yung Brave 13, si Marcoleta na ang magiging chairman ng Blue Ribbon. Yan na, exciting na naman Yes. ang Senado. Yung impeachment trial ni BP Sara, secondary na lang yun. Kasi given na yun, mananalo na si BP Sara. Tama. Ang kinaabangan ngayon ng taong bayan, yung mabubulgar na ang mga nasangkot, mga mas matataas na utak sa flood control scandal na nangyari sa ating bansa. So yan nga mga kababayan ang naging komento opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa ayaw itanggapin yung subpoena nitong ombudsman. Ayaw ibigay yung CCTV footages dito sa ombudsman. Pero alam ko na ibigay na ho ang CCTV footages sa authorities dito sa PNP o sa ating kapulisan. So, bakit nga ba takot na takot ho ang gobyerno ng ating Pilipinas? So, ito si administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit takot na takot ho sila sa pagpapalit ng liderato sa Senado? Ito kasi kabayan, no? Dahil Senate President na ho si Cayetano, syempre i-declare ho nila ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Rodante Marcoleta. Alam naman ho natin talagang pinipilit ho ni Senator Rodante Marcoleta na ipatawag itong mga opisyal, Amina Pangandaman, Adrian Bersamin, at iba pang mga opisyal, Saldico, sino pang mga si Martin Romualdez. Hindi ho yan pinapatawag ni Lacson. Yan ho ang gustong gawin nila. Kaya ginugulo ho nilang Senado siguro doon sa ginawa nilang siege o yung kaguluhan sa Senado. Baka isa na rin ho itong banta o kumbaga pananakot doon sa ilang mga senador. Bumaliktad kayo kundi may mangyayari o parang pananakot mga kababayan. Dahil ayaw na ayaw nitong mga senador na ito, mga kakampi ni Bongbong Marcos na maimbestigahan ang kanilang mga kaalyado at malalaman kung sino ang mga talagang totoong mastermind. No?
Grabe, hindi ho natin hahayaan mga kababayan na mawala na lamang parang bula ho yung bilyones, trilyones na pera ng taong bayan pinagsamantalahan nito mga politikong buwayang ito, kabayan. Grabe. So, sana itong 13 senator ay walang bumaliktad. Lalo pa talagang ginigipit ho si Senator Ligarda. Meron ng mga parang sinasabing ika-cancel ho. Parang yung galawan ng mga camping mga kababayan na kinakancel nila lalo na kapag bumaliktad. O may isang eskwelahan, tinanggal pa yung picture ni Senator Loren Ligarda. Kumbaga, may panggigipit, may pananakot ho. Hindi kasi nila papayagan mga kababayan na maimbestigahan ho talaga yung malawakang korupsyon sa ating bansang Pilipinas. So yan lamang mga kababayan, and I hope mga kababayan na talagang tuluyan ng malaman ng publiko kung sino yung mastermind ng korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Na alam naman ho natin na ito ho ay patuloy na pinipigilan ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. para hindi ho malaman ng publiko na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay the most corrupt in the Philippine history. Di ba? Grabe. So hanggang dito na lamang at mag-ingat ho tayong lahat mga kababayan at magkita-kita tayo sa Lunes.